sakit nun kasi sobrang taas yung fuel namin. Masasabi mo sa presyo ng gas ngayon? Hindi makatarungan, boss. What if kaya nagkasundo ulit si Elon Musk tsaka si President Trump? Bali, Sorry, bibidyo. baka ma-offend yung mga ibang tao. Ito yung Honda na Type R ginagawa lang nilang Grab or ano. A 2 days life a day. Announcement na maglilinis sila ngayon. So, malaki na rin talaga yung impact ng inflation at economic. Nakatapos lang natin mag-grocery ngayon, magpapagas naman tayo, tapos pupunta tayo sa Chacon Store sa Binyan. So, ayun, subukan natin mag-vlog. Thank you, boss. Medyo konti ang tao ngayon sa mall. Sa grocery, onti yung tao. Bukod sa weekdays, supposedly, pag gantong oras, medyo marami ng tao. So, ramdam na ramdam talaga natin ang pagtitipid ng bawat Pilipino. Bago pa mangyari yung US war na yan, bukod pa tayo maapektuhan dyan, medyo malaki na rin talaga yung impact ng inflation at economic changes. Dahil unang-una, yung unstable ang system sa Pilipinas, hindi naman tayo expert, tayo bibigay ng opinion. So, isa lang ang sure ko, bumababa talaga ang economy natin, ramdam na ramdam natin. Before, ang nakakaramdam lang yan, yung mga nasa lower platform or class. So ngayon, pati middle to high, nararamdaman na rin talaga. Hindi na nakakaramdam yan yung mga elites ng Pilipinas. Medyo mainit bata ha. Andito tayo ngayon sa legendary traffic light ng Carmona Crossing. So kaya legendary kasi parang almost 3 minutes ata ang countdown dito. Grabe. My name is... Okay, high five! So patapos na. 1 minute na lang. Less than 1 minute. So, as of now, 117.30 pesos na. Grabe. Ano masasabi mo sa presyo ng gas ngayon? Hindi makatarungan, boss. Medyo tumaas tayo talaga. Ang hirap talaga pag lalo na sa inyo, boss. Mga jeepney driver, sa inyo, mga customer namin, mahirap din para sa amin yun kasi ang sakit nun kasi sobrang taas yung fuel namin. Gusto namin bumaba para yung customer namin bumalik sa amin. Bumalik. Di bali, makakaraos din tayong lahat, ano? Sana po para matapos na yung Sige. matapos na yung digmaan na yan. Sige, Para salamat. bumaba tayo sa fuel Salamat, natin. boss, ha. Thank Sige, you. boss. What if kaya nagkasundo ulit si Elon Musk tsaka si President Trump? Scheme or propaganda lang nila yung war sa oil para tumaas ang sales ng electric vehicle and other electric products. What if lang naman? Boss, anong pangalan mo? Sunny po. Ilang taon ka na dito? Years na po. 2 years, tagal na rin. No? Sige, thank you, Sunny. Okay po. Tapos na tayo magpagasolina, papahangin tayo ng gulong. After natin magpahangin ng gulong, pupunta na tayo sa Aki Drugstore. After nun, uwi tayo, tapos gawaing bahay, and then gym. Thank you, boss. Complete name, Casper kasi. Sige, boss. Parang twice a week, pagas ako dito, or once a week, si Sir Sunny talaga yung magkakarga. Nagkakataon, hindi ko alam bakit, pero most likely siya talaga. Kahit pa iba-iba yung oras. So, minsan nag-OT ata siya. Hindi ko alam paano yung patakaran ng Shell. Pero, ko lang alam sa iba, based lang to sa experience ko. So, okay yung nila, yung customer service, yung mga discounts, mga freebies, lahat talaga i-alok nila sa'yo lahat ng benefits na pwede mo makuha. Hindi ko naman siya sugarcoat dahil sa Shell ako nagpapagas, pero iba yung Shell kaysa sa ibang gas station. So every time na nagpapagas ako, nagpapahangin na rin ako ng gulong. In future, baka mag-electric vehicle na lang din tayo. Hindi naman tayo nakikipagkarera sa Pilipinas eh. Naman tayo sumasabay sa uso yung mga kare-kare-karera. Mabilis pa nga yung electric vehicle kung tutusin lang sa standard ng mga pangkarera ng dito
dito sa Pilipinas. Pero syempre iba yung sports car na luxury sports car, ha? Yung katulad ng Lamborghini, Porsche, mga ganyan. Ibang usapan. Mga entry level na ano lang yung binabanggit ko na sports car. Let's go! Subukan ulit natin mag-vlog. Yan, wala na tayo magawa. Tapos bantay sa chikiting. Sabi ko, baka bumili tayo ng electric vehicle in future, pero hindi Tesla or ano, or something, kasi ayoko sumabay sa bandwagon. Though sila sa Pioneer. Hindi ko sinabing sila talaga yung mismong Pioneer ng electric vehicle. Okay talaga yung Tesla. Siyempre, gusto ko rin na pang meeting, ganyan, company or sa mga investor, kung ano mang errands. Ito ko medyo naman mahal, pero electric car na pwede sa lahat. Medyo dream car na rin natin. Kasi sa ibang bansa, sorry, baka ma-offend yung mga ibang tao. Mahirap din talaga makabili dito sa Pilipinas ng kotse. Pero sa ibang bansa kasi, since magkaiba naman ang standard, di ko pwede compare. Kumbaga, sa experience ko lang, talaga yung mga BYD, Tesla, yung Honda na Type R ginagawa lang nilang Grab or public service. Ganun sa first world country. Ganyan. So kasi sa atin, talagang, alam mo yun, pang madiinan na natin yun. Tapos sobrang achievement na yun. Though hindi naman natin din masisi yung mga fellow Filipino. Siyempre sa hirap ng buhay, ano man lang maka-achieve ka ng ganung klaseng vehicle. Talagang achievement talaga yun. Sariling opinion ko lang yun. Dito na kami sa Mangliloy Drugstore. Hi, ma'am! Yung gumagano'n ganun din. Ano ang content nun? Parang ako yung customer. I-demo natin. Bali, bibidyoan mo ako, tapos bibidyoan kita. Sama, tapos yung isang video sa'yo. Walang cut. Ikaw to. Sa inyo po, ma'am. Strepsil, check po natin, ma'am. Dito, ma'am. Yellow. Sinusubukan kong mag-vlog. Miss Marie po. Branch po. Saan ako sa Sa lahat ng mga Liloy Drugstore, no? Opo, sa lahat ng branch po. Napakabait at usay. Bye. Bye. Pauwi na kami ni Chikiting, so nag-content vlogging muna kami ng stuff ko sa store. Konti ang tao ngayon, gantong araw. So perfect timing din for vlogging. Yun na. Just a rap like lettuce and cheese. Voice over. So hello, today push day tayo. Contains chest, tricep, and minor shoulder. So kapag tinatamad ako mag-workout, PPL ang program ko. Sa mga gym rats yan, alam na alam yan. Pero kapag maganda ang panahon sa atin, most likely hybrid program tayo. May kasamang HIIT or High Intensity Interval Training. With upper and lower program yun. Pero since sobrang busy, so ayan muna tayo. Sa totoo lang, sa workout, ang katotohanan dyan, consistency lang talaga dyan. At saka diet. So, yan. Sa mga gusto mag-workout, maging consistent lang kayo. Tapos, proper diet. 70% diet, 30% workout. Totoo po yan. So, yun. Tapos na ang push day. Let's go! 3 a.m. So kung nakikita nyo, medyo tumataba na tayo kasi mas mataas na po yung calorie intake ko kaysa sa nababurn ko. So another day, pupunta naman tayo ngayon sa Barangay United, Bayanihan, San Pedro City Branch. At saka sa Barangay Langgam, San Pedro City Branch. Nandun yung dalawa kong store. Gagawin natin content creation para sa company. Kailangan lang naman engagement. Hindi naman natin kailangan ng maraming likes or comments. Ang importante lang is visible tayo sa social media at saka sa mga tao.
So time check, 12 o'clock na ng tanghali. Nandito na tayo ngayon sa Barangay Langgam Branch. After nito, punta tayo sa Barangay United Bayanihan. Sasabayin natin yung content creation para sa dalawang branch. Somewhere doon, Alin, oh, mas nakaganto ko pa. bayad ng bill, tap ka, ingon ka. Alam mo ba? Mas para mas okay. Kapit ko yung camera sa'yo, habang nagtatap ka. Station nun, naka-uniform ka na pag ganun na ako. Tara, diretso naman tayo sa Barangay United Bayanihan, San Pedro City Branch para sa ating susunod na video. Sampu. Ako na lang yung pipig. So, papasok ako. Medyo maraming cut kasi yun. So, natapos din tayo. Hindi ko na na-videoan yung ibang scene. Dami kasi namin ginawa. Ang dami namin retake para sa content creation. Sobrang init nga lang talaga. Come to the Philippines. So parang a day in a life na rin. Pero hindi kasi day in 2 days life eh, no? A 2 days life a day. So this will serve as my journal o kapag going back kung ano yung improvements or progress natin para makita rin ng ating mga anak nasa online, nasa cloud. Uwi muna tayo. Pagod. Time check 1:48. So magji-gym na ulit tayo. Let's go. So park lang. Tingnan lang natin. So tara. Patay ng Anytime Fitness. Palang announcement na maglilinis sila ngayon. At tayo, marami namang Anytime Fitness. Yun naman ang advantage ng Anytime Fitness lang naman yan. Almost 1 kilometer to 3 kilometers lang yung nearest na pagitan. So dito na tayo. Dito rin ako nag-gym last time. Likely kasi sa Eton ako or sa SM Santa Rosa. Sipat ako dito sa Central Mall kasi tahimik tsaka bago lahat na equipment. Calibrated talaga lahat. Voice over. So full day naman tayo ngayon. Back workout po yan and then secondary yung bicep tapos pwede tayo mag-add ng abs. So ito po yung pangalawa sa favorite PPL program ko at nangunguna dyan yung legs. So yan, hindi na gaano kagandahan yung katawan ko pero tinatry ko pa rin yung best ko maging consistent. Bumalik palagi sa gym kasi once na ma-stop kayo ng matagal, sobrang masasanay na yung brain and body natin na mag-stop. So after nyan, mobility program naman ako kapag tinatamad ako mag-abs program. Malaking factor din tong mobility, especially pag meron kayong partner. At the same time, mas proper yung blood flow sa body. So yun, tandaan, lagi maging consistent lang. So ako most likely 30 to 45 minutes lang yung average ko sa pag-workout. Sinusukan natin after nito, uwi na tapos nanood kami last episode, last season na Game of Thrones. Bukasan, bago ulit. After nung hiniring test si Zuri, then check natin kung na-edit yung mga videos bukas. Hindi na masyado kita yung passport. Hindi na ako masyado nakakapag-diet kasi lagi nagmamadali. Parang ghost town. Life gets expensive.
Kaya dapat mas maging valuable ka. So Yuichi and Yuzuri, always remember, consistency beats motivation.